Okay, mapagpalang araw po, ano? God is good all the time. Alam niyo po, ang kabutihan ng Diyos ay patuloy nating nararanasan. Kanya lang po, ang ibang tao po, hindi lang nila na-appreciate ito eh. Halimbawa, nakalipas yung maghapon, bago ka matulog, pasalamatan mo ang Diyos dahil ligtas ka. Yung bang mga ganyan ba? Na may problema ka, bigla-bigla yung problema mo na-resolve. Yung mga ganyang gawa ng Diyos yan. Ano po? Kaya dapat po ugaliin natin ang magpasalamat sa Diyos sapagkat ang pagpapasalamat po sa Diyos ay isang bagay na mahalaga. Mismo po sa Diyos, mahalaga yan. Babasa tayo ng Biblia, meron tayong New Testament. Ngayon, bago tayo papalawat sa pag-aaral, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang epistola, ano ang sinasabi ni Apostol Pablo? Dito po sa unang Tesalonica, ganito po ang mababasa. Unang Tesalonica chapter 5 verse 16. Magalak kayong lagi. 17. Maging matyaga sa panalangin. 18. Ipagpasalamat ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Lahat ng pangyayari, ipagpasalamat mo sa Diyos. Alam niyo po yung mga ibang tao, sabi nila, bakit ba magpapasalamat sa Diyos kung ganito nangyari sa buhay namin? Yun po yung katwiran ng tao. Sa tingin ng tao, lagi siyang tama. Pero alam niyo po ba nung ano bang panahon yun? Yung bagyong malakas sa Sibulino, sa panahon ni Pinoy, may bagyo nun eh. Yolanda ba yun? Alam niyo, meron pong isang mananampalataya doon. Ang sinabi niya, salamat po Panginoon Diyos. Pinasasalamatan niya yung Diyos kasi nga, nangyari yung bagyo, araw. Samantalang nagiba po yung bahay niya. Yung bang ganun mga bagay, kaibigan, kanya lang ang tao siyempre, pagka hindi nila gusto yung nangyari sa kanilang buhay, hindi nila napapasalamatan ng Diyos. Alam niyo po, ang buhay ng tao ay galing sa Diyos. At Diyos po ang bumabawi ng buhay ng tao. Pagbabawiin po yung buhay natin na pinahiram ng Diyos, wala naman tayong magagawa yan. Minsan meron akong pinapayuan na ganyan. Halimbawa, yung mag-asawa namatay yung isa. Parang masakit nga po naman yon na walang ka ng asawa. Ang pinapayo ko po sa mga may asawang nangyaring ganyan, ang sabi ko, ipagpasalamat ninyo sa Diyos yan. Halimbawa, namatayan ka, pasalamatan mo ang Diyos na yung naging asawa mo, pinahiram lang ng Diyos sa iyo yan kako. Kaya dapat pinasasalamatan natin ang Diyos. Yung ano man yung nangyari sa atin, dapat po nagpapasalamat tayo sa Diyos. Ang plano ng Diyos po, hindi natin sukat, hindi natin sukat yan. Ang Diyos may alam dyan. Kaya alam niyo po, yung magpasalamat ka sa Diyos ay napakalaging bagay na po sa buhay natin. Ako, lagong yung tinuturo yan. Sa gabi, bago tayo matulog, magpasalamat kayo. Kahit na pagod kayo kako, magpasalamat kayo, gawin nyo. Maging sa umaga man, pagkagising nyo, kahit napuwit na kayo, bago man lang kayo tatayo o papasok yung trabaho, ugaliin nyo magpasalamat kako.
Alam niyo yung mapasalamatan mo, hindi naman kailangan mahaba yung panalangin pasalamat mo sa Diyos eh. Yung pasalamatan mo ang Diyos, alam niyo po, yan ang nakalagay eh. Hindi naman sinabi ni Pablo, oh, gawin mong matagal ang panalangin mong pasalamat ha. Hindi. Ang nakalagay po dyan, ulitin natin ha, sa verse 18, 16, magalak kayong lagi oh. Yung paglapit po sa Diyos, kailangan may taglay kang kagalakan. Yung iba naman, nung kung may nangyari sa buhay nila, wala na yung kagalakan. Kaya hindi sila makalapit sa Diyos. So, magpasalamat. At maging matyaga sa panalangin. Oh. Anong sabi niya? Matyaga po. Pagtyagaan niyo po, ganito po kasimple yun. Halimbawa, mahirap bang manalangin ng 1 oras? Kung titignan mo, sadyang napakahirap. 1 oras ka nagsasalita eh. Ganito kaya. 1 oras kang bibigyan ng pagkain, huwag kang titigil. Basta kain ka ng kain, 1 oras. Alin kaya mahirap? Yung 1 oras na walang tigil yung bibig mo sa basta subo na subo. O manalangin ka ng 1 oras. Di po ba napakahirap ang kumain ng 1 oras na walang kaya yung mga tao tingin nila yung pasalamat, yung panalangin sa Diyos ay may dalang kabigatan sa buhay nila. Tandaan nyo po yan, tayo pong mga tao, dapat lang tayo magpasalamat. Unang-una, bakit? Araw-araw yung hangin na ginagamit natin, nilalangap natin. Libre po yun, wala namang bayad eh. Lumika ang Diyos ng mga halaman. Anong trabaho ng halaman? Yung masamang hininga natin. Yung masamang hininga natin na lumalabas araw-araw. At saka yung mga polluted na hangin. Yung mga daw pala ng halaman. Sila pala yung kumukuha. Diyan nagpapalabas sila ng panibagong sariwang hangin. Ang tawag dyan, photosynthesis. Kita nyo po, paano kung walang halaman kaya? Puro tayo mabaho ang hininga natin. Ready ka? Hindi ka damatay tayo sa amin na. Napakasela pa naman ng tao. Yung maamoy mo yung kapwa mo tao na medyo hindi maganda, nagtatakip ng gano'n eh. Di po ba? Sipin nyo na lang yan. Kaya ako lang yung pinasasalamatan ng Diyos, sabi, sa pinagagamit niyang hangin na walang bayad. Ano pang ginagawa ko pagpapasalamat ako? Sinasabi ko lagi sa Diyos, salamat. Kaya maghapon kaming walang anumang nangyari. Hindi kami nasangkot sa gulo o anumang kapahamakan o haway. Yung bang maliliit na bagay na yan, dapat nakikita natin yan. Dapat nakikita natin. Yan ay mabuting pasalamatan natin ng Diyos yan. Tsaka sa mga nagbibigay ng pagkain. Kahit miyembro ng pamilya. Kapag yung iba Totoy, kunin mo nga itong ganyan. Nang kinuha niya, wala man na sinabing salamat. Miyembro ng pamilya, wala ka marinig na pasalamat. Kaya kung isan napupuna ko yan, sinasabi ko, dapat magpasalamat kahit anak nyo pa yung inutusan nyo. At sumunod naman yung anak nyo. Pasalamatan nyo ka ako. Hindi yung sumunod na nga yung anak nyo eh. Yung mga iba naman, may bumubuga pa yung bunganga eh. Hindi po ba ganon? O baka isa kaibigan, ikaw nanonood ng video ito, baka isa ganyan ka. May kasamang mura. Sumunod na nga yung inutusan mo, minumura mo pa. O hindi po ba ganon? May ganyang ugali ang tao. Hindi nga marunong pasalamat. Minumura pa yung kapwa-tao. Tandaan nyo po, kahit na maliit na bagay, nagawa kayong kabutihan, pasalamatan ninyo. How much more po kung ang Panginoon Diyos, araw-araw kanyang inalagaan,
iniingatan. Dapat lamang napasalamatan natin po ang Panginoon Diyos. Alam nyo, pag hindi kayo mapagpasalamat sa Diyos, labag sa Diyos yun yung hindi kayo magpasalamat. Utos po yan Utos yan. Yung salita ni Pablo, nag-uutos si Pablo. Kasi yung salita ni Pablo, o aral ni Pablo, galing sa ating Panginoong Yesu-Kristo. Kanino naman galing yung aral ng ating Panginoong Yesus? Galing po sa Diyos. Kaya yung tinuturo ni Pablo, pansinin nyo, ulitin natin, magalak kayong lagi at maging matyaga sa panalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Yesus ang lahat ng pangyayari. Ibig sabihin, matamis man sa ating pakiramdam o mapait man sa ating pakiramdam, ipagpasalamat po natin kasi po yung mga yan, may mga purpose ang Diyos. Yung layunin ng Diyos, hindi natin alam yan, kaibigan. Hindi natin alam. Diyos ang nakakaalam yan. Yung isip natin, basa ng Diyos. O yung Diyos na babasa mo ba? Hindi. Sabi niya nga, isip nyo, isip ko. Isip ko, hindi nyo kaya. My thought is not your thought, sabi ng Diyos. Tatandaan nyo po yan. Magaling po mapagpasalamat. At kapag ginagawa mo mapagpasalamat, para ka naghihimbak ng pera sa isang alkansya. Opo. Nakakaipon ka, kaibigan. Tingnan nga natin. Sino bang hindi dumarating sa pangangailangan? Mayaman, mahirap, pare-pareho lang po tayo, mga tao. Araw-araw po, pag kailangan nga po tayo. Tingnan nyo po isang talata. Anong sabi ni Biblia? Na ito. Babasahin natin. 16. Kaya't huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y makakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Sabi po, huwag magatubiling lumapit. Kung wala ka naimbak, anong titignan ng Diyos ngayon sa iyo? Pero kung meron kang naimbak, kaibigan, ayun, napakaliwanag Ano sabi? Kaya't huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At duhoy kakamtan natin ang abag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Kung wala kang deposito, kaibigan, paano yan? Bagamat ang Diyos mabait, pero tatandaan niyo po, may mga nananalangin. Sabi nga ng iba, hanggang ngayon hindi pa binibigay. Kita niyo po. Pero kung gagawin niyo po yung batas ng Diyos, kahit hindi na po kayo manalangin, alam niyo ba, kaibigan, ang sabi ng Panginoong Yesus? Opo. Kahit di na kayo manalangin. Si Haring David nga, sabi ng Diyos, bibigyan kita ng halimbawa 3. Alin ang pipiliin mo sa 3, sabi niya. Ano sabi niya? Isa lang ang pinili ni David. Ano sabi ng Diyos? Mo isa lang, pati yung 2 ibibigay ko. Kita nyo? Kasi mayroon na siyang deposito sa Diyos. Kaya nga ang tawag sa kanya ay mananampalataya. Okay?
At sabi ng Panginoong Yesus, hindi pa nga po tayo nagsasalita, alam na ng Diyos ang kailangan natin, ang sabi ng Panginoong Yesus. Kanya lang, kailangan marinig ng Diyos sa atin ang yung paglapit na sinasambit natin. Dito po sa Mateo, tingnan nyo ano. 6:8, huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo ingin sa Kanya. Alam na pala ang ating pangangailangan. Pero kung tayo po ay mapagpasalamat, sumusunod sa gusto ng Diyos, hindi pa tayo nagsasalita, sabi ni Jesus, di ka pa nagsasalita. Alam na ng Diyos ang kailangan mo. Ano lang ang dapat kailangan? Yun nga po, lagi po tayo magpasalamat. Sabi ko nga po, kahit mapait pa sa tingin mo yan, pasalamatan mo siya. Halimbawa, namatayan ka. Masakit ang mamatayan. Bakit? Sabi ng iba matagal kong dinala sa sinapupunan ko yan. Inalagaan ko yan. Ganito, ganyan. Tapos, sa isang iglap, nawala siya. Sino ka naman para magreklamo? Unang-una, yung buhay na yan ay pinahiram lamang ng Diyos sa iyo, kaibigan. At yung buhay na yan, kapag gusto ng bawiin ng Diyos, wala tayong magagawa. Kaya tingnan niyo po, paano po nawawala ang buhay ng tao? Iba-iba. May mga aksidente, disaster. Yung iba naman, nakahiga lang, hindi nagising. Yung iba naman, nasa ospital na, hindi na rin nagising. Marami pong parahan kung bakit nawawala yung buhay ng tao. Ako mismo doon sa Pampanga yung magkapatid, sabi ng kanyang ate, ano kasi pangalan, basta kung sabihin na natin yung lalaki, yung kapatid niya lalaki, kuya, ganito, pakihagod mo nga yung likod ko. Mapulot po siya sa lamesa gano'n, nagano siya. Yung kapatid naman, hinahagod yung likod. Aba, walang kahabog-habog Yung ate niya pala patay na. Eskwela ko po yun sa Pampanga Nang una akong nakati ng reunion. Isipin niyo po yan. Meron akong bayo po habang kumakain sila ng tanghalian ng pamilya niya. Bigla pong gumanon yung ulo sa lamesa. Patay. Ay hipag ko. At isang buko yung yung asawa niya. Basta pagdating po sa kamatayan, lagi niyong tatandaan, lahat naman po tayo mamamatay. Sino bang nagsabing hindi tayo mamamatay? Lahat po tayo kasi nga po nasa ilalim tayo ng sumpa, nasa ilalim tayo ng kasalanan. Kaya po tayo nakakaranas ng kamatayan. Kaya kung wala namang kasalanan, wala namang po kamatayan, kaibigan. At salamat sa Diyos. Meron siyang sinugo si Jesus, ang ating tagapagligtas. Siyang tumubos ng ating mga kasalanan. Para tayo mawala ng kasalanan. Kung walang Jesus na ipinako sa krus, di sana hanggang ngayon makasalanan pa tayo. Pero meron na naipako sa krus. Kaya yung kasalanan natin, tinubos niya. Dinala niya sa kanyang pagkapako sa krus. Basta lagi niyo pong tatandaan, kaibigan. Kung ano nakalagay dun sa isang sulat sa Mateo chapter 6, ano nakalagay dito?
9. Ganito kayong manalangin, Ama namin nasa langit ka. Sambahin nawa ang pangalan mo. Diyos, ikaw nawa mag-ari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Sundin ang kalooban mo. Ama namin nasa langit ka. Sundin ang kalooban mo. Iyang kalooban ng Diyos, magpasalamat tayo sa Kanya. O kayo kaibigan, ginagawa niyo po ba yan? O baka naman, yung iba kumain. Pag dumigay, doon niya, salamat po, sabi niya. Dapat bago ka kumain, magpasalamat ka na, kaibigan. Sapagkat yung pagkain mo, galing sa Diyos yan. Kahit anong gawin mo, galing sa Diyos yan. Hindi galing sa iyo yan, hindi galing sa pagod mo yan. Hindi dahil maganda sweldo mo, hindi. Sino ba nagbibigay ng bigas sa atin ng Diyos? Kundi ba nagpatubo ng palay yan? Kaya ba nating gumawa ng palay? Hindi po. Kaya gano'n, lahat ng bagay. Yang hangin na nilalangap natin, araw-araw, bigay ng Diyos. Yang sikat ng araw, bigay ng Diyos yan, kaibigan. Bigay ng Diyos yan. Purihin ang Panginoon. Tatandaan lang po natin, maging ugali natin ang mapagpasalamat po sa Diyos. Yan ay kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Salamat mo, Panginoon Diyos, na itinuro mo sa amin na maging ugali namin ang mapagpasalamat. Sapagkat sa buhay namin ito, lahat ng meron kami ay galing po sa iyo. Wala pong galing kanino. Lahat ng meron kami, maging ang buhay namin, hininga namin, galing po sa iyo, Panginoon Diyos. Kaya marapat lamang na mapasalamatan ka namin araw-araw. Salamat po aming Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video, sana meron kayong natutunan. Hindi po nakikipagbiro ang Biblia. Kung ano po ang nakasulat dyan, sundin po natin para sa ating ikabubuti. Wala pong planong masama ang Diyos sa atin. Si Satanas lang ang may planong masama. Ang gusto ng Diyos, tayo po ay maging mabuting tao. Ano po, kaibigan? God bless us all po. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Once again, senior citizen, 64, stroke nose, 6 years, at person with disability, 6 years. God bless us all po. Bye-bye.